Kung sama nato ni makitaan nga si Kristo insult sa Jerusalem. Palm Sunday. Palm Sunday, karong maabot Palm Domingo, di pa? 2 Sundays ago, 2 Sundays from now, no? Unsa may meaning aning pagsud ni Kristo sa Jerusalem? Aron bang sugaton ang iyang kamatayon o ang pagsud niya sa Jerusalem sa konteksto sa liturhiya aron ipakita sa mga tao nga madaugon gyud siya? Human sa tintal, nadaugon siya, sa iyang ministeryo, nagmadaugon siya, o ang iyang pagsud, kung itong he was welcome like a king. Kaningkit gali sila, Hosanna, son of David, Hosanna, anak ni David. Gidawat gyud siya, isip usa ka hari o usa ka anak ni David. Mayong taghari itong si David, sa daan kasabutan, naa siya lineage sa pagka-harianon. Okay, so makibawon ta na. So sa ato pa, ang iyang pagsud ay sa Jerusalem, gisud siya nga gidabdaban, giabibahan, giyokbuan, gitaptapan og noog ang kasada nga iyang giagian, nagpakita o nagpasabot sa iyang harianong titulo. Pero eventually, makakita pud ta nga sa katapusan ni ining iyang pagsud nga malipayon, siya mamatay. Now ang hari nga harianon sa konteksto sa liturhiya, service dying. Okay. Now, as I said, may connection sa iyahang ascent to Jerusalem. Nay temptation sa ascent to Jerusalem ug ang iyahang gitawag nato og Jesus Messianic entrance into Jerusalem. Pagsud niya sa Jerusalem ug ang iyahang pagsulod diha uban ang matawag nato Messianic journey. So ari ta mag-una sa temptation. Okay. When the days drew near to him to be taken up, Jesus set his face to go to Jerusalem. By this decision, he indicated that he was going up to Jerusalem, prepared to die. 3 times he had announced his passion and resurrection. Now, heading toward Jerusalem, Jesus says, "It cannot be that a prophet should perish away from Jerusalem." Then Jesus recalls the martyrdom of the prophets. Iyang ipakita ang kamatayon sa mga propeta. And nevertheless, he persists in calling Jerusalem to gather around him. How often would I have gathered your children together as a hen gathers her brood under her wings, and you would not. When Jerusalem comes into view, he weeps over her, expresses once again her heart's desire. Would that even today you knew the things that make for peace, but now they are hid from your eyes. The context of the catechism of Jesus' ascent to Jerusalem is gipakita niya ang pagkahari, the same time iyang usab gikasubo ang mahitabo sa Jerusalem. Kaya mao man nga after that history na after his death nagundo ang Jerusalem na conquer ang Jerusalem, but those were just physical images. Ang tinuod nga pagkaguba sa Jerusalem katud yung pagkamatay ni Kristo, kay siya man ang bagong Jerusalem. Siya man ang bagong Jerusalem, siya ang gihalat, siya ang templo ug siya ang kahimpitan sa pagtuo. But ang punto niini ng iyang pagsud sa Jerusalem, ang iyang pagdala sa iyang lawas o dala sa iyang presensya, nagpasabot nato nga ang iyang harianon nga dungog na agyud sa pagpangalagad. It was always be service. Okay. So, connected to ascent to Jerusalem is the Messianic entrance. Ano yung gitawag na itong Palm Sunday. Walang siya munaog, walang siya musuod, kundi diha gyud siya pag masigarbuhon nga pagsulod sa syudad sa Jerusalem. Now, how will Jerusalem welcome her Messiah? Although Jesus had always refused popular attempts to make him king, he chooses the times and prepares the details of his messianic entry into the city of his father David. That is why he was acclaimed a son of David, and the one who brings salvation. Hosanna means save or give salvation. People are shouting Hosanna in the highest, meaning Hosanna literally means save us. Then, or give salvation, that's the meaning according to CCC. And King of Glory enters his city riding in an asno. Then Jesus conquers the daughter of Zion, a figure of his church, neither by rules nor by violence, but by humility and bears witness to the truth. And so the subject of his kingdom on that day are children of God's poor,
who acclaim him as had angels when they announce him to the shepherds. Their acclamation, blessed be he who comes in the name of the Lord, is taken up by the church, where in our Sanctus of the Eucharistic liturgy that introduces the memorial of the Lord's Passover. Okay, liturgy. Nga naman nga Sanctus ang unang kanta, ang liturgical song sa dili pang Eucharistic prayer. I-explain din tungod kay ang pagtawag nato og Santos pag-ila nga si Kristo hinganhi uban kanato o siya sa iyang pag-anhi hingluwas sa kalibutan. Tungod kay introduction ang Santos sa iyahang kamatayon. Kay sa misa sa gibuhat nato, diha sa misa ato manggilabas ang nahitabo sa Kalbaryo. O diha sa first part sa Eucharistic prayer, ang pag-awit sa Santos, diha ato makita tungod kay towards the end of this Eucharistic prayer, Jesus, we again remember the passion of our Lord. Kay kanang misa, kay bawo mata nga paghando man sa iyahang kamatayon sa tuang Ginoo. Now, Jesus entering into Jerusalem manifested the coming of the kingdom that the King Messiah was going to accomplish by the Passover of his death and resurrection. It is with the celebration of that entry on Palm Sunday that the church liturgy solemnly opens the Holy Week. So, kanus-a magsugod ang Simana Santa. Palm Ang Sunday. Simana Santa, simana sa dili pa si Kristo mamatay. Pero ang Simana Santa is part of Lenten season. Pero nganong naamay simana nga Santa tungod kay kanang usa ka simana, intensive ang ato ang preparasyon, intensive ang ato ang focus, intensive ang ato ang pagsabot nga kining simanaha maghatod kanato sa kamatayon ni Kristo nga magluwas natong tanan ug mao ni ang memorya, remembrance of Jesus great event in our lives ug sa kalibutan. Now, naay word nga Passover sa liturhiya o sa Bisaya tawgon na siya og pagsaylo. Kay bao man taon sa foundation sa Passover, di ba? Katong nahitabo dito sa daang kasabutan, diin katong mga Israelita nga gisikop og nahimong ulipon sa mga Ehiptohanon. Yes. O nagiluwas sila sa Ginoo, gito nga sa Ginoo ang dagat. O niya mao toy saylo hingtabok gikan sa ilang pagkaulipon hangtod sa ilang pagkagawasnon. Usa diha nakatabok ang mga Israelita, himbalik ang dagat o namatay ang mga Ehiptohanon. Matag tuig sa ulugo na sa mga Israelita kay bawta ana og naana sila piyesta gitawag og piyesta sa pagsaylo. Passover feast, kinadak-an nga piyesta sa mga Hudiyo. Pag-abot ni Kristo, siya ang nahimong Passover. Siya ang nahimong taytayan aron ang tanang mga tao makatabok. He was the new Passover aron ang tanang mga tao nga naa sa kaulipdan sa sala makatabok sa kaluwasan nga giandam sa Dios nato. Mo bitaw na nga kung tatong tanawon ang liturhiya gyud tanan si Kristo. Siya ang pulong, siya ang gihalad, siya ang Passover, siya ang gisayluhan, siya ang hingsaylo, o siya ang pinagi kaniya, nakasaylo ang tanan. So everything is Jesus. Sa liturhiya, everything is Jesus. Mabito po na sa Eucharistic prayer, na ay Eucharistic prayer 3, na ay prefasyo nga kung nakadugog mo maka-mention ang prefasyo, I think it is a preface of wa pa masayo tulong simana ordinary time. Niyon dito si Kristo ang altar, ang biktima, ang pari, ang altar ug ang biktima. Siya tanan. Siya ang altar ang gihalaran, siya ang biktima ang gihalad, ug siya ang pari nga mihalad. Siya tanan. No? So, kung atong sabto ni atong pagpakita ni ining panahon sa Kwaresma, unsa man gyud ni Kwaresma, it's all about Jesus.
everything about Jesus. O kung sa may role sa mga tao, we are just simply commemorating Jesus. His saving power, His passion, death, and resurrection that eventually leads us to the perfection of life resulted from our giving up of selves para sa kahimayaan sa Ginoo. Now,